So meron tayong balita guys. Tinuldukan na nga ng Supreme Court sa pamamagitan ng isang kaso na promulgated noong July 11, 2023 yung issue na kadalasang nai-encounter ng mga kababayan natin kapag lumalapit sila o humihingi ng serbisyo galing sa Public Attorney's Office. Dati kasi kapag lumapit kayo sa Public Attorney's Office, hindi na kayo po pwedeng serbisyuhan o hindi na kayo pwedeng bigyan pa ng legal service ni PAW kung yung kalaban ninyo ay nauna nang naging kliyente nila o nauna na nilang bigyan ng legal service. Kasi nga, meron ng conflict of interest. Ayon kasi sa Section 22, Canon 3 ng Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA na naaprubahan noong April 11, 2023, nakalagay kasi doon sa Section 22 na iyon na ang conflict of interest ay sa pagitan na lamang ng abogado ng PAW at sa supervisor nito. Halimbawa, okay, magbigay tayo ng example. Si A and B ay potensyal na magkalaban sa isang kaso. Ngayon si A nauna nang lumapit para kunin ang serbisyo ng isang PAW lawyer. So, pwedeng lumapit pa rin si B sa PAW at kumuha ng isang PAW lawyer provided yung kukunin niya ay hindi direct supervisor ng PAW lawyer ni A. Okay? Kasi yung conflict of interest ay applicable na lamang sa PAW lawyer at sa direct supervisor nito. Pero walang conflict of interest kung hindi siya direct supervisor ng abogado ng kanyang kalaban. Ginawa itong CPRA na to, itong Section 22 na ito, para magkaroon ng balanse. Para magkaroon ng access sa justice ang mga taong nangangailangan ng legal services, and then yung relationship ng isang abogado sa kanyang kliyente na dapat niyang pangalagaan. So ano ba itong balanse sa pagitan ng conflict of interest at saka yung access sa justice system? Ganito, halimbawa dun sa example natin kanina, si A and B magkalaban sa isang kaso. Ngayon, ipagpalagay natin na pareho silang walang kakayahan na makapagbayad ng isang pribadong abogado. At dahil sa conflict of interest na sinasabi ng Public Attorney's Office, kung kaya sabi nila, hindi nila pwedeng bigyan ng serbisyo yung dalawang potensyal na magkalaban dahil sa conflict of interest. So, ang mangyayari niyan, si A lang ang pwede nilang bigyan ng serbisyo. Ngayon si B, mapipwersa siyang kumuha ng private lawyer kahit wala naman talaga siyang kakayahan na magbayad ng pribadong abogado. Dahil dito sa conflict of interest na sinasabi ng PAW. So yung access ngayon sa justice system ay nako-compromise kasi hindi sila po pwede mabigyan ng legal representation ni PAW kasi nga naunahan na siya ng kalaban, nauna nang lumapit kay PAW. So under the conflict of interest rule, hindi sila po pwede. Kaya naman, iyon ang sinolusyonan ng Section 22, Canon 3 ng bagong CPRA. Kasi ang sabi ng korte, ang mandato, ang principal mandate ng PAW ng pagkakaroon o ng creation ng Public Attorney's Office ay upang makapagbigay ng libreng serbisyong legal sa pampubliko na hindi maka-afford ng serbisyo ng isang private lawyer. Ini-insist kasi ni PAW na para silang isang private law firm na kapag kinuha mo yung serbisyo ng isang abogado sa loob ng kanilang organisasyon, hindi na sila po pwedeng mag-cater o magbigay ng serbisyo doon sa kalaban ng naunang kliyenteng lumapit sa kanila kasi nga doon sa conflict of interest. Ngayon, ang sabi naman ng korte, hindi niyo naman pwedeng ihalintulad yung organisasyon ninyo sa isang law firm. Dahil nga, ang main purpose nila ay makapagbigay ng libreng serbisyong legal.
Sa mga indigent person sa kasong civil, criminal, labor, administrative, at iba pang quasi-judicial cases. Dagdag pa ng korte, ang mga private na law firms, pwede silang mamili kung sino yung mga magiging kliyente nila. Pero si Public Attorney's Office, si PAW, hindi siya po pwedeng mamili ng kanyang kliyente. So para po sa mga lalapit sa Public Attorney's Office para mag-avail ng legal services, okay? Wala na pong conflict of interest kung nauna man yung inyong kalaban sa kaso na lumapit sa PAW, okay? Unless yung makukuha ninyong abogado ay direct supervisor ng abogado ng inyong kalaban. Pero kung hindi naman ito direct supervisor ng abogado ng inyong kalaban, ay walang conflict of interest. Therefore, makakakuha pa rin kayo o makaka-avail pa rin kayo ng legal service ni public attorney. Okay? Dahil hindi nga po pwedeng i-deny sa mga indigent litigants yung legal service dahil lang sa conflict of interest rule. Kaya yung request ng Public Attorney's Office na tanggalin yung Section 22, Canon 3 ng CPRA ay denied sabi ng korte kasi nga walang basehan, okay, o walang merit yung request ng PAW. Dahil nga, ang principal mandate ng PAW ay magbigay ng free legal assistance sa mga indigent litigants o sa mga litigants na walang kakayahang magbayad ng private na abogado. Ngayon, kung i-deny mo sa kanila yung legal service mula sa Public Attorney's Office, saan pa sila lalapit? Okay? So, hindi na sila makaka-access sa justice kasi hindi na sila makaka-avail ng free legal services, hindi nga sila maka-afford ng private na lawyer, di ba? Yun ang sabi ng abogado. So, dapat may balanse sa pagitan ng conflict of interest rule na sinasabi nga ng PAW and yung access sa justice ng mga indigent litigants. So, ayan, bagong update, pwede na kayong lumapit sa PAW kahit na naunang lumapit yung inyong kalaban. Huwag lang kayong lalapit doon sa direct supervisor ng abogado na nakuha ng inyong kalaban. Dahil doon, may conflict of interest. Pero yung ibang abogado sa loob ng PAW, pwedeng magbigay ng serbisyo sa inyo. Okay, so yun. Sana meron na naman tayong panibagong kaalaman na provide sa ating mga manonood. And for your comments and questions, ilagay nyo lang po sa comment section ng mga vlogs natin and gagawan ko ng videos or sasagutin ko din mismo sa comment box kapag nabasa ko or kung meron akong time. Okay? So, thank you for watching and thank you sa pag-support sa aking YouTube channel and Facebook page.